Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Raul Manuel, bumaliktad na. Pinatunayan na hindi nagsisinungaling si President Duterte at si Ungab, no? Sa kanila pong expose. Napahiya na naman po si yung mga bagong senador, no? Na umayon dito sa sinasabi ni BBM na wala raw blanco, no? Ito po, napatunayan po, may kopya rin si Manuel at meron pa rin po yung taga-UNTV. Hindi ko alam kung para religious din yung UNTV na yan. Religious network din yan. Napatunayan po, nakakuha sila ng kopya. At totoo nga na may mga blanco nga. Ano tong sinasabi ni no? Mamaya tatalakayin natin yan. So, yung mga ginagawa po nila sa Quadcom ngayon, no? Ang daming pasabog kahapon. Nabaliwala po lahat 'yan. Alam naman namin kung bakit po ninyo nariyan na naman ng investigasyon niyo sa Quadcom. No effect na po 'yan. Mas hook kami ngayon dahil dalawang presidente yung involved dito, clash ng dalawang presidente, no? Sino ang nagsasabi ng totoo, no? 'Yun ang importante po ngayon. At saka bilyong-bilyong pera, bilyon-bilyon, daang bilyong halaga ng pera ng mamamayan ang involved dito, no? Budget mismo. Kanina nga pinapanood ko si Attorney Vic Rodriguez, no? Natutuwa siya at yung mga tao natututo ng makialam dito po sa pagbabudget, no? Yung proseso ng pagbabudget. Taliwas po dito sa mga akusasyon nitong mga gustong maging bobo pa rin, no? Kasi inaakusahan tayo, ang gagaling naman itong mga DDS. Bigla naging matatalino lahat tungkol sa budget. Paano hindi tatalino? Ang kinakailangan nyo lang naman, unawain yung nagaganap. Pero kung ayaw nyong unawain at sinaran nyo na isip nyo na sinungaling si Duterte dahil sabi ng amo nyo, patay tayo riyan. Patay kayo riyan. Tumatalino na ang lahat, no? Kayo, nire-refuse nyo yung katotohanan. Yan ang problema, di ba? Okay. So, ito rin po, may pasabog din to galit na galit si Tolpo, Rapi Tolpo. At may pasabog na naman sa Kuwait. Pero wala na pong talab yan mga ano man ang gawin ninyo, na sinasadya nyo man o hindi nyo sinasadya, pero may intention na mangagaw ng eksena, no? Para diversion sa galit ng mga tao dito sa budget, hindi nyo na po magagawa yan. Sabi nga ng mga supporter ni BBM, ang tatalino daw ng mga Duterte supporter. Ang tatalino daw ng mga DDS. Alam na alam yung pagbabudget. Opo, maaaring wala kaming alam nung una. Pero ngayon, pag hindi nyo pa rin alam kung paano nagbabudget, talagang nakikinig lang kayo sa gusto nyong pakinggan. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Okay, eto na po. Nalalantad na po kung sino ang sinungaling at sino po yung sumusunod lang, no? Sa dikta ng kung sino. Alam nyo po, napatunayan na ng mga tao, pati po yung mga maka-Marcos, hindi na po nila ma-deny, no? Na may dokumento po na tinatawag na BICAM report. At pero nilinaw po ni Ungab, hindi po separate na document yan.
Yang dokumento na mula sa BICAM, yan po ang magiging batayan, no? Yung pirmadong dokumento sa BICAM, pirmado ng mga chairman na si Grace po at saka to si Saldico, na parehong hindi po nagsasalita ngayon. Yan, dyan kayo magtataka. Bakit kung sino-sino nagsasalita, yung mga involved ayaw magsalita, no? Malinaw na po ngayon na may mga blanco po sa pinirmahan nila. Ano sabi ni Tatay Digong, ulitin ko lang uli. Pag nag-leave ka ng blanco dyan, nangangahulugan na parang namigay ka ng blankong cheque. Bahala na yung pinagbigyan mo kung magkano yung ilalagay niya. Wala pong akusasyon si Ungab, si Congressman Ungab, si President Duterte, at lahat po ng taong nakakasubaybay ngayon, lahat po ng taong marunong mag-isip, wala naman pong nag-aakusa. Nasa GAA, may kulang-kulang. Ang linaw po, si Ungab mismo ang nagsabi na ang tinutukoy nilang dokumento, yung dokumento ng BICAM. Pero ang problema po, no? Ang problema po, etong dokumento mula sa BICAM, pag pinirmahan ng Pangulo, yan na yung GAA. So ang sabi po ni Ungab, na pinirmahan yan, mula nung pinirmahan yan ng mga chairman ng senador at mga senador at congressman na sa kabutihang palad, yung mga senador po natin, si Senator Bongo at saka si Senator Bato, ay hindi po nagpalinlang, hindi po pumirma. Magiging batas po yan pag pinirmahan na ni BBM. Ang tanong, ang sinasabi ni Ungab, sino yung nag-magic? Nagkaroon ng magic Nagkaroon. Pagdating sa GA, nagkaroon. Lahat po ng tao ngayon nagsasabi, who fill the blanks? Lahat na nagsasabi, maske po yung dilawan na si Shelo Magno, nagsasabi, ngayon po, bumaliktad na, kakampi nyo to Wala po magsasabi na hindi nyo kakampi to si Raul, Si Raul, Manuel, kakamping nyo yan. Numero unong tagabatikos siya ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Hindi po nila matitiis di ba? Na pasinungalingan. Yung hawak niyang kopya, totoo, may mga blanco. Yan po ay balita na magtatanong, baka sabihin na naman ng mga bugok na hanggang ngayon ay ayaw, saradong-sarado sila. Kaya hanggang ngayon, di nila naintindihan yung proseso ng ng pagbabudget. Lahat po ng mga tao sa Pilipinas, maliban lang sa mga loyalists, alam na kung paano mag-budget. Yung iba, shock na shock. Ang gagaling daw ng DDS sa budget. Hindi po kami magaling. Nung isang linggo, wala po kaming kaalam-alam. Ngayon, meron na. Alam na namin yung pasikot-sikot. Nakikinig kami at nanonood Hindi katulad nyo. Pag sinabihan kayo, yun na. Ang dami pong nahuhuling nagsisinungaling ngayon. Nakakaawa po. No? Yung nabulungan lang. Huwag na nating sabihin kung sino yung mga nabulungan lang. At inatake ang Pangulo, dating Pangulo, at sinabing, he is a liar. Hindi siya liar. Lawyer siya. Pero mas nakakaawa po. Ako, naawa po talaga ako. Dami po nilang ginawang drama ngayon sa Quadcom. Wala na pong talab yan. Manumpa man si Abante tsaka si Dan Fernandez. Manumpa man kayo. Wala na, kunwari kayo ay para pag-usapan lang. Ayaw namin kayong pag-usapan. Kinontempt nyo na naman si Grijaldo. Ano po balita pa ron? Wala nang talab po yan. Ganyan naman kayo. Ini-invoke na yung right against self-incrimination. Kinontempt nyo pa rin. Ngayon lang po ako nakakita.
Pero wag na natin pag-usapan yung mga papansin. Alam nyo naman, akala nila, ganun pa rin. Siyempre, nakakasyak nung una yun. Nakakasyak po na lahat ng mga ang turing ninyo sa mga resource person nyo ay mga kriminal o anong tawag doon? Akusado. Wala na pong ano riyan, wala na pong talab sa mga tao yan. Yang Quadcom na yan, ang may talab po yan sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kasi binanatan na nga yung paraan ninyo. Binanatan na nga yung paraan ninyo na pagkontra sa pananaw ninyo ay kinokontempt nyo. Yun pa rin ang ginagawa ninyo. 2 milyon na nga ang lumabas para ipakita na ayaw na namin yung ginagawa ninyo sa Quadcom. Ginawa nyo pa rin. Yun po ang nag-iisip ngayon. Nag-iisip po na susunod na hakbang, yung pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Malamang. Ako, hindi ako Iglesia ni Cristo. Pero kung 2 milyon na nailabas namin, at lahat po ng sinabi namin doon ay hindi pinansin, tuloy pa rin ang Quadcom sa mga ang dami pong problema ng Pilipinas, no? Ang dami pong problema ng Pilipinas. Kahirapan, kawalan ng trabaho, walang nag-i-invest sa Pilipinas, walang turistang pumapa. Hindi naman literal yung mga yan. Ibig ko sabihin, ikumpara nyo sa mga nagdaan, no? Kokonti, yan, yung pala. Kokonti ang turistang pumapasok sa Pilipinas. Yan po ang dapat nyong lutasin. Matataas ang presyo ng agricultural products. Tayo agriculture tayo. Umamin. Kahit po hindi, yung palusot naman ni Raul, pag-amin po yun na 3 taon na akong congressman, wala pa akong alam eh. Kasi sabi niya, bago lang ako rito. Hindi po katwiran niyang bago. Dapat hindi ka pumasok. Kung ikakatwiran mo, bago. Pero okay na rin yan kasi napatunayan mo na hindi nagsisinungaling si President Rodrigo Duterte. Kung inakusahan siyang nagsisinungaling at hindi pala nagsisinungaling, sino yung nagsisinungaling? Alam nga naman pareho silang hindi nagsisinungaling. Pwede rin naman, no? Pwede rin naman yung isa, si Duterte hindi nagsisinungaling, yung nag-akusa naman sa kanya, pwede rin naman hindi siya nagsisinungaling kasi baka talagang nauuto. Kung ikaw ay hindi mo kayang unawain, may nagfi-feed lang sa'yo na mag-isip-isip ka po, Mr. President. Kasi kitang-kita na ng mamamayang Pilipino. Maski mga tauhan mo, ano sabi ng DBM sa opisyal nilang pahayag? Iba naman yung ang pinapakita naman ni Ungab. Sila na rin mismo. Hindi lang tinukoy si Ungab. Ang pinapakita naman ng mga misinform yata ang tawag o basta ganun. Ang pinapakita naman ng mga kalaban, yun na lang, ay BICAM report. Yun na nga eh. Ikaw na nga, DBM na nga nagpatunay. At sinasabi ng DBM na wala talagang blanco sa GAA. Yan din naman ang sinasabi ni Ungab eh. Pagdating sa GAA, mula BICAM, papunta ng presidente, mayroong nag-magic sa budget, nagkaroon bigla ng figures. Sakto rin. Ganyan din yung sinasabi. Yun na nga, iba po yung hindi niya alam sa nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, outright nagsisinungaling. Di ba? Katulad po nitong 2 senador na to, Gatchalian at si Villanueva. Kaya mas masarap tutukan to eh. Pero pansinin naman natin yung mga nagpapapansin. Si Tulfo, di ba? Yung timing, di natin masasabi kung yan ba ay sadya o ano, no?
Pero yung mga panawagan na pagbaban naman, kasi ang laking balita po niyan nung unang nanawagan siya na iban yung ano eh, yung mga manggagawa sa Kuwait eh. Kasi pati mga taga Kuwait na papunta na, nag-react sa kanya dahil hindi natin napadala. Ano kaya nangyari ron sa mga manggagawa? Naalala niyo ba yun? Galit na galit, ha? Papunta na sila ng Kuwait, pero dahil nag-ban tayo, dahil dito kay Tulfo, ngayon ba, susundin na naman ng gobyerno si Tulfo? Eh, walang pumansin. Alam niyo po yung mga formula po ninyo, ang formula ng Quadcom, formula ni Tulfo, bumabalik sila para, eto, nung tinalakay ko tong Kuwait, sikat na sikat ako rito. Ako ang center ng attention. Hindi nyo po kayang agawin ang pagiging center ng attention nyo dito ngayon sa kapalpakan sa budget, no? Hindi nyo po pwedeng agawin yung moment to. Kanya-kanyang moment yan. Tapos na yung moment niyang Kuwait. Di ba? Oh, ang dami reaction kay Tulfo niyan Yung pinaban niya yung mga manggagawa natin sa Kuwait. Ang dami po reaction. Baka gusto uli ng attention at reaction. Kaya meron na naman ito. Ikalawa, ito pong Quadcom. Meron pa silang nanumpa pa si Fernandez tsaka si Abante. Alam niyo po, pag pinanood nyo, kasi ano na raw sila, testigo na raw sila. Panoorin niyo po. Yes or no lang ang dapat nila isagot. Hindi rin nila kaya yung yes or no. Di ba? Tinatanong lang sila, answerable by yes or no. Nagpapaliwanag din sila. Bakit hindi nyo kinontempt? O kaya sinigawan? Yes or no lang. Yan dalawang yan mahilig pa magpa-yes or no eh. Pero nung tinanong si Abante, hindi niya rin nasagot ng yes or no lang eh. O yun po yung ibig sabihin. Sa practice, mahirap po yung sinasabi nyo. Na wag mga twiran, yes or no lang. Dahil kayo, nung tinanong, hindi nyo rin kayang sumagot ng yes or no lang. Hindi nga po, nag-ingay nga po, mali po yan, Mr. Sange. Nag-ingay nga si Tulfo ngayon. Sino bang Tulfo? Dalawa yung Tulfo eh. Erwin ba? Rafi naman ngayon yung nag-ingay. Nag-ingay po kahapon eh. Iba po yung hindi nag-iingay, iba po yung nag-ingay pero walang pumansin. Wala pong pumansin. Opo, si Rafi Tulfo po nag-ingay kahapon. Wala pong pumansin. Galit na galit nga eh. Naghamon nga na wag na tayo ngayon. Tulfo wants total OFW deployment ban to Kuwait. Wala pong pumansin. Di ba? Si Erwin Tulfo naman, kada buka ng bibig ni Erwin Tulfo, napapahamak siya. Baka may nagpayo, wag mo na ibuka yung bibig mo. Okay, balikan natin to. Ano yung sinasabi mo, Sherwin Gatchalian? No? Ni-review ng team ko yan. Walang nakitang blanco. In fairness po, UNTV, may nakasagot na po ba? Ano lang po, no? Kanino ba yung UNTV? Alam ko po, religious din yan. Kanino po yung UNTV? Kasi mapagkakatiwalaan lang natin, Net 25, Iglesia ni Cristo, yung SMNI, KOJC, kay Senator Pastor Quebuloy. Yung kala Eli Soriano ba yan, UNTV? Tignan nyo po. Yung sa UNTV rin. Mahirap banggain talaga yung mga religious eh. Yung mga religious kasi, bagamat nagtatalo-talo yan sa paraan nila ng pagsamba, hindi po nila tinotolerate yung kasinungalingan. Di ba sabi ko, kung
kung ang media po ngayon, ang dali lang pong alamin ang katotohanan. Mahiya kayo, malalaking network. Ang sabi nung reporter ng GMA, hanggang sa kasalukuyan ay naghanap pa rin po tayo ng kopya. Tignan nyo yung UNTV, maliit na estasyon. May hawak-hawak na may nakita siyang kopya. O ano po ang sabi ng UNTV reporter? Hindi ko na matandaan kung anong pangalan, Asher yata yun. Ang sabi niya, sa nakita kong dokumento, galing sa Senado, BICAM report, pareho nung kay Ungab. Pareho nung hawak ni Ungab. Mga reporter na malalaking studio, ABS-CBN, GMA7, pwede pala kayong makakuha ng report sa Senado. Bakit yung taga-UNTV nakakuha ng report? Kinumpara yung pinapakita. Kinumpara yung pinapakita ni Ungab. Pareho, may mga blanco. Hindi na lang po kampo ni Duterte yan nagsasalita. Baka sabihin nyo, kampo yan ni Duterte. Yan si Vic Rodriguez, kampo yan ni Duterte. Yang SMNI, kampo yan ni Duterte dahil kaibigan niya si Senator Kibuloy. Yang Net25, kampo yan ni Duterte dahil kay Marcoleta, Senator Marcoleta. Ito po UNTV. Wala akong alam na may tumatakbo sa UNTV na kapartido ni Duterte. Pero pinatunayan. Tama. May mga blanco nga. Saan nakuha? Mangingi kayo. Nakakaya naman kayo. Nakakahiya po kayo. ABS-CBN, GMA. Ang lalaki yung network. Bakit nakakuha ng kopya sa Senado tong taga-UNTV? Mahiya kayo. Simple lang, hihingi lang. O ayaw nyo lang talagang humingi. Di ba? O nakita nyo na pero ayaw nyong ibalita. Iba po yung gusto mong malaman eh. O ano po sabi ni Villanueva tsaka si Gatchalian? Si Villanueva nag-ano pa eh. May alanganin pa siya eh. Pero si Gatchalian sabi, nireview yan ng aking team. Wala kami nakitang blanco. Ito pa sinabi, kaya tandang-tanda ko yan si Gatchalian. Kung may blanco yan, paano magtatama? Anong tawag doon? Magbabalance. O termino po yan ng mga negosyante. Paano magbabalance daw yung mga numero? Kita nyo? Sino ngayon ang nagsisinungaling kanino? Para kanino? Ngayon, wala na po sila. Yung mga sinasabi nila, simple lang pala. Hingi lang kayo ng kopya, makikita nyo yung hawak ni Ungab. May mga blanco talaga. Ano yung sinasabi ninyo na ni-review? Buti pa si Villanueva. Ang sinasabi ni Pipirmahan, parang gano'n yung sinasabi ni Villanueva eh. Pero hindi rin ako sigurado kung merong mga blanco ron sa napirmahan niya. Yung hindi mo sigurado, hawak-hawak ni Ungab, may mga blanco. At saka hindi po pwedeng ikatwiran niya na kaligtaan nyo. No? Hindi po, alam niyo po sa batas, hindi po ubra yung, hindi ko nakita sa kapal eh. Hindi po ubra yun. Hindi po pwedeng ikatwiran yan. Once na nilagay mo yung pirma mo, hindi mo pwedeng ikatwiran na nabulag ka lang. Kaya ngayon nakikita po ng tao, lalo na papaya. Una kasi, alam nyo, sa totoo lang, tapos na sana to eh. Tapos na sana usapin pag sinabi. Nung sinabi ni BBM
na nagsisinungaling, sinabi ni Bersamin na fake news, tapos na sana yun. Kung walang kredibilidad si Tatay Digong. Si Ungab, hindi natin kilala, di ba? Mga nakakakilala, mga taga Davao, mga nakakakilala, mga Duterte. Ako, kilala natin. Ilang beses ko na nakita yan. Kilala natin yan dahil yan yung mga sumuporta dun sa hearing kay BP Sara. Pero, yung mga pangkaraniwan tao, kaya po naging question mismo. Kasi pagkasabi pa lang, ikaw nag-aakusa? Sino ba mas credible sa inyo nang inaakusahan mo? Yun po yun eh. Sino yung mas may kredibilidad sa nag-aakusa na nagsisinungaling o yung inaakusa na sinungaling? Sino may kredibilidad sa fake news? Sa sinasabing fake news peddler? Eh kung mas may kredibilidad po si Tatay Digong. Kasi kung si Tatay Digong po yan, nagsabi ng ganyan, tapos na yan. Di ba? Bawat bitawan ni Tatay Digong, may iba talaga pag may kredibilidad eh. Bakit yung bangag issue hanggang ngayon dala-dala ng mga tao? Kahit hindi maka-Duterte. Kahit mga dilawan pa yan o kung sino pa yan. No? Si Digong nagsalita eh. Sinabi ni Digong, bangag ka eh. May bangag tayong presidente. Yun yung difference nun. Ngayon, napapatunayan natin ilang araw, pagkatapos sabihin yan, expose nila Digong na may problema, pati nga po, hindi nyo na po mapapaikot. May mga nagsasabi pa, draft lang naman. Natural, may blanco pa yan. Utot nyo. Anong draft may blanco? Hindi po uubra yun. No? Hindi po nyo pwedeng pangatwiranan na pumirma kayo na may blanco. Yun nga yung sabi ni, yan, nag-a-amount po yung pagpirman nyo ng blanco na para kayong nagbigay, no? Ng blank check. O gatchal yan, paliwanag mo yan. At least si Villanueva, sabi niya, hindi rin ako sigurado, baka may parang ang pinahiwatig ni Villanueva, baka nalusutan siya ng ilang mga blanco. Oh. Pero, Senator Villanueva, hindi pa rin po katwiran yun. Pumirma kayo. Di po ba? Once na nilagay mo yung pirma mo dyan, hindi nyo po pwedeng bawiin yan na sabihin na kesyo. Ang lahat po yan, palusot na lang. Kung ang kung ang binibintang po sa inyo ay pumirma kayo ng may blanco, ano man ang katwiran nyo, pumirma pa rin kayo na may blanco. Kaya ang hinahanap ngayon, sino yung nag-fill up? Who filled the blanks? Yan po ang usapin. Ano man, magtututuwad man kayo dyan sa Quadcom. Baliktarin nyo man, naging ano na kayo. Eto, pero sagutin din natin. Baka sabihin naman nila, hindi natin pinapansin yung mga papansin nila. Sino po nakapansin sa inyo na sinabi po to ni Barbers? Duterte admin jailed fall guys but let drug masterminds off the hook. O yung mga mastermind daw, drug mastermind daw ay off the hook. Duterte admin jailed fall guys. Mga fall guys lang daw po yung na-jail. 'Di ba? Kala ko ba akusasyon nyo hindi na nabibigyan na hindi na nakakarating ng kulungan. Dedo na. Ngayon, meron na nakakarating fall guys. Kala ko ngayon ito po, simplihan lang po natin, no? Kasi panay kayo balik sa nakaraan. Walang napakulong si Duterte na mastermind, panay kayo balik sa nakaraan. Sagutin lang natin pero walang pumapansin sa kanila. Ako lang, nakakaawa naman eh. Ang tanong ko lang po, ngayon na, panahon nyo na, may napakulong na ba kayo na drug mastermind? Hindi. Yung sinasabi nyo nakalusot, bakit hindi nyo kasuhan ngayon?
Ngayong panahon ninyo. Kasi sinasabi nyo, panahon ni Duterte, wala nagawa. Panahon ni Duterte, hindi na stop. Panahon ni Duterte. Ngayon, panahon nyo na. Bakit hindi nyo ipakulong yung mga sinasabi nyong drug mastermind nung panahon ni Duterte? Di ba? Wala po bang mga drug lords ngayon? Bakit hindi nyo po ipakulong? Yan yung problema no? Wag na. Wag na yung baka nahihirapan kayo kasi sabihin nyo, panahon nga ni Duterte yan. Di yung panahon ngayon. Ngayon na kayo magpakulong. Wala kami nababalitaan na drug lord na nakulong. ngayon na pag-usapan natin. Ngayon na. Wag na yung nakaraan. Ngayon. Magaling pala kayo. Pakulong nyo ngayon. Yung hindi na pakulong noon. Ikalawa, kung ang akusasyon nyo kay Duterte, siya ay ugat ng lahat ng mga kasamaan sa mundo, bakit hindi nyo kasuhan ngayon? Huwag na yun noon. Balik kayo ng balik. Mayor si Digong. Ganito ginawa ni Digong. Ang dami nyo palang alam. Kayo nasa kapangyarihan ngayon. Bakit hindi nyo i-demanda ngayon? Ipakulong nyo ngayon si Digong. Yun yung sinasabi natin. Tapos nagtataka kayo. Panahon nyo ngayon. Bakit hindi nyo ipakulong ngayon lahat ng mga sinasabi nyo ngayon? Pero lang kung sasabihin nyo, wala naman na ngayon. No? Buhat nung nagdeklara si Pangulong Marcos na bloodless war on drugs, natakot na yung mga drug lord. Bloodless pala yan. Ako, takot tayo dyan. Pero nung nagdeklara si Digong ng papatayin ko kayo, putya, tuloy lang yung droga. Tuloy lang daw yung kalakaran. Ngayon nagdeklara, bloodless, hindi ko kayo papatayin. Walang mamamatay. Hay, nakakatakot yan. Huminto na tayo. Bloodless. Pinaglulukon yung mga tao. Puna kayo ng puna. Wala na pakulong si Digong na drug mastermind. Di ipakulong nyo ngayon. Ngayon na panahon nyo na. Ay, meron pala kayong mga napakulong. Yung mga iniimbitahan nyo. Ilan na ba napakulong yung inimbitahan nyo? Marami nga pala silang napakulong. Panay kayo yung noon-noon. Kawawa noon. Perfecto na ba ngayon? Perfecto ba palakad ngayon? Tanungin mo ang mga tao kung anong gusto nila ngayon. Sasabihin, balik nyo kami sa panahon ni Digong. Simple lang yan Wala na pakulong si Digong, walang nagawa si Digong, walang ganun. Ipakulong nyo ngayon. Alam nyo, lagi natin naririnig si Michael Yang. Sabi ni Digong, si Michael Yang narito lang sa Davao, paikot-ikot lang. Wala namang kaso. Puta, wala pala kaso. Kala ko wanted yun Binabanggit sa Pogo, binabanggit sa droga, binabanggit sa Parmali, binabanggit sa kung saan binabanggit ang putya, wala palang kaso. Nina, thank you very much sa $5 na pangkape. Hindi ba dapat kasuhan nyo yung mga binabanggit nyo? Ngayon? Wala pala nagawa. Sige, wala na nagawa si Digong. Di may gawin kayo ngayon. Bakit? Kaya nga hindi nahuli yan kasi malakas kay Digong. Si Digong pa ba ngayon? Hindi na yata si Digong ngayon. Pakulong nyo ngayon.
Yan yung problema, sitakay na sita noon, ang mga tao gustong lutasin ang problema ngayon, 'no? Tapos na yun. Ngayon kung talagang di niyo matiis si Duterte na sangkatutak ang kasalanan, bakit walang kaso ngayon? Bakit hindi niyo kasuhan ngayon? Magtanong kayo sa mga kababayan niyo, ano mas gusto niyo noon o ngayon? 95% kasi may 5% na loyalista, eh. 95% sasabihin nila noong panahon ni Duterte. Okay, teka baka may nakalimutan pa tayo bago tayo pumunta sa question and answer portion. So ang dami na po 'no, ang dami na po nagpapatunay na tama po yung sinabi ni Ungab at ni Pangulong Duterte. Sino na po nagsabi na si Gatchalian na pakita, wala eh, 'di ba? Wala alam niyo sa totoo yung credibility, yung question ng credibility, yun po ang pinakamahirap 'pag nawala sa inyo. Kahit na tama na sinasabi niyo, pagdududahan pa rin kayo, eh. Kaya yan po, totoo, sa totoo lang po, 'pag nasira na yung tao, nawalan ng kredibilidad, kahit na magbagong buhay pa yan, magbagong anyo pa yan, bal babalik at babalik sa kanya yung kredibilidad niya. Katulad po ng mga taong ano, nagsasabi na parating na sa June or July ang ICC warrant of arrest. Tapos nauusog na nauusog.